Pero hindi siya kapayapaan doon sa mga taong ayaw siyang kilalanin, ayaw siyang tanggapin. Kaya nga pinagbabalakan siyang patayin eh. Kaya pinagbabalakan siyang saktan. Continue. Siguro medyo magugulat kayo sa ating pagbasa sapagkat karaniwan ay parang napakaamo ng ating Panginoon. Pero sa ating pagbasa, parang napakatapang niya. Diba? Bakit kaya parang napakatapang ng ating Panginoon sa ating pagbasa? Sinabi ni Jesus na naparito siya para magdala ng apoy. Ano ba yung apoy? Marami kasi ang kahulugan ng apoy, di ba? Ang apoy ay pwedeng tumutukoy sa salita ng Diyos. Ang apoy ay pwede rin tumutukoy sa pagpuksa ng Diyos, di ba? Sa lumang tipan, ang apoy ay ginamit ng Diyos para puksain ang Sodoma at Gomora. Ang apoy din naman ay sinasabing naglilinis ng ginto para mawala yung mga impurities, yung dumi sa ginto, para lumutang ang tunay na ginto. So, naglilinis siya, nag-purify siya. Pwedeng ganun din ang ibig ipakahulugan ng ating Panginoon. Nanaway, sabi niya, naglilinis. Ang apoy ay maraming pagpapakahulugan sa Biblia, pero sa ating pagbasa, maaaring ang tinutukoy dito yung apoy ng ating pananampalataya, yung ating alab, na sabi ng ating Panginoon naway na pagniningas na ito. At sinasabi rin na sa ating pagbasa, meron siyang binyag na kakaharapin. Alam mo naman natin na kapag pinag-uusapan ang binyag, ang ibig sabihin kasi niyan ay paglubog, pagtubog, pagbaon, paglilibing. So ang binyag na tinutukoy ng ating Panginoong Yesus ay yung kanyang nalalapit na kamatayan. Yun yung binyag na tinutukoy ng ating Panginoon, yung bautismo. Diba? Iba-iba yung bautismo May bautismo sa tubig, may bautismo sa apoy, di ba? Sapagkat ang apoy, ang isa pang pagpapakahulugan niya na yung Espiritu Santo ang banal ng Espiritu. So meron pa siyang isang bautismo na dadaanan yung kanyang kamatayan. At pagkatapos ng kanyang kamatayan ay ang kanyang muling pagkabuhay. So ang sabi niya, naway na pag-aalab na ito. Tingnan natin, meron pang sinasabi ang ating Panginoon na hindi kapayapaan yung kanyang dala. Anong ibig sabihin na hindi kapayapaan ang kanyang dala? Samantalang sinasabing siya ang prinsipe ng kapayapaan, di ba? Bakit parang ngayon, parang hindi yun ang pagpapakahulugan ng Panginoon? Ang isang ibig pakahulugan ng ating Panginoon, hindi siya kapayapaan sa mga taong hindi tatanggap at kikilala sa Kanya. Puntahan natin, balikan natin yung sinasabi ng ating Panginoon, isang binyag. Yung binyag na tinutukoy ng ating Panginoon na Kanyang dapat daanan ay yung Kanyang kamatayan. Yung apoy na ibig namang ipakahulugan ng Panginoon na ibig niyang magningas ay yung alab ng pananampalataya, alab ng paglilingkod, alab nating lahat, diba? So meron pa yung kapayapaan, sabi niya hindi kapayapaan kasi sabi sa ating pagbasa mula ngayon ang 5 katao sa isang sambayan ay mababahagi, 3 laban sa isa, yung 2 laban sa 3. Ang ibig pong sabihin ng ating Panginoon sa mga taong hindi siya kikilalanin, hindi siya tatanggapin, magiging kalaban sila ng mga miyembro ng kanilang pamilya na sumampalataya kay Jesus. Yung mga tumanggap at sumampalataya kay Jesus, ang dulot sa kanila ni Jesus ay kapayapaan. Pero hindi siya kapayapaan doon sa mga taong ayaw siyang kilalanin, ayaw siyang tanggapin. Kaya nga pinagbabalakan siyang patayin Kaya pinagbabalakan siyang saktan. Pinagpaplanuhang i-wipe out siya di ba? So hindi sila nakakaranas ng kapayapaan ng ating Panginoon sapagkat masama yung kanyang plano, masama yung kanilang balak, masama yung kanilang saloobin para kay Jesus. Kaya hindi kapayapaan ang dulot ni Jesus doon sa mga taong hindi siya tanggap. Sabi rito ng isang kwento sa ating pong babasahin. Meron akong isang estudyanteng taga-Indonesia na naging mabuti kong kaibigan nang manirahan ako sa Tokyo. Walang relihiyon at ni walang apelyido si Susie nang unang dumating sa Sugamo. Nag-homestay siya sa isang pamilyang Hapones na Katoliko. Nakakasama siya sa pagsisimba ng linggo, sa pagnorebena at pagrorosaryo at sa pagdaraos ng iba pang okasyong gaya ng mahal na araw at Pasko. Ito po isang patotoo para dito sa ating pagbasa dito sa ating author ng Simbahay 2024. Ako po naman nagbabasa lang. Nagre-reaction lang po ako, nagko-comment at nag-i-insight dito sa ating mga binabasa. Nagpa-practice na po ako na mag-react kasi malay nyo, pasukin ko yung reaction vlogging. Kaya lang pag ikaw ay naging reaction vlogger, marami kang basher, marami kang makakagalit, marami ring magbabash sa'yo, marami ring magre-react sa'yo. Practice lang naman. Ayan. Pagkaraan ng 3 taong matalik na pakikipamuhay sa kanila, labis akong natuwa ng isang araw ng linggo, inanyayahan niya akong dumalo sa kanyang binyag. Aba, di ba? So, ano ang naging impluensya sa kanya nung pamilyang kanyang tinirahan? So, nagpabinyag siya doon sa pamilyang kanyang sinamahan na ang relihiyon ay Katoliko. Pag nagpabinyag siya, sabi sa ating binasa. Tunay na mababaka sa kanilang mukha ang kagalakan, kapayapaan at pagmamahal na ipinangako sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. So, ang
kinaharap naman na binyag ng kaibigan ng atin pong pagbasa ay binyag sa tubig ito, pagsapi sa relihiyong Katoliko. Sapagkat noong panahon pa man ni Juan Bautista, kapag ikaw ay sasapi sa isang samahan, sa isang pananampalataya, sa isang sekta, sa isang denominasyon, kailangan ka munang dumaan sa isang ritual. Ito po yung binyag. Yan. Ritual po yan eh. Parang sa mga fraternity ngayon, di ba? Pag ikaw ay sasali sa kanila, meron pang panghuling ritual eh. Yung pinapading, di ba? Pinapading sila eh. Yun yung huling ritual. So, initiation ba tawag doon? So, kailangan dumaan ka kahit sa atin din kapanahon, kapag sumama ka sa isang kongregasyon, sa isang samahan, sa isang grupo, para mapabilang ka sa kanilang pananampalataya, ang relihiyon o sekta o grupo sa kanila, kailangang dumaan ka doon sa ritual ng binyag. Pagkatapos na ikaw ay mabinyagan, edi consider member ka na doon. Bahagi ka na ng pamilya, bahagi ka ng komunidad, bahagi ka ng denomination, bahagi ka ng community, ng pananampalataya. Christian man yan o hindi. So yun, binyag yun, ritual po yun. So, siguro may magtatanong sa inyo, si Jesus ba, nang magpabautismo kay Juan Bautista, siya ba ay umaanib sa grupo na kinagbibilangan ni Juan Bautista? Ibang usapan na po yun, ibang senaryo yun. Yung pagbabautismo ni Juan Bautista kay Jesucristo ay hindi po yung ritual ng pagsapi ni Jesus sa sekta, sa grupo, sa samahan ni Juan Bautista. Kailangan pong pagdaanan ni Jesus yung bautismo ni Juan Bautista para sa paglilinis ng kasalanan ng tao, ngunit si Jesus ay walang kasalanan. Kailangang daanan niya po yun eh. Yun yung proseso ng kanyang pagiging Misayas, ng kanyang pagiging Kristo. Sapagkat ang bautismo ni Juan Bautista sa tubig ay ang paglilinis ng kasalanan. Kailangang daanan yun. Ayaw pa nga ni Juan na bautismohan si Jesus, di ba? Pero kailangang sundin eh, kailangan matupad, kailangang maganap yun. Hindi po pagsapi ni Jesus sa sekta ni Juan Bautista ang kanyang pagpapabinyag. Kailangang daanan yun. Tingnan po ninyo ng binyagan ng ating Panginoon sa Ilog Jordan. Hindi ba't nabuksan ang kalangitan? O pagsapi ba ni Jesus yun kay Juan Bautista? Kailan nabuksan ang kalangitan? Di nang mabautismuhan ang Panginoong Jesus. Nung magsimula si Juan Bautista ng kanyang pagbibinyag, sarado pa langit. Diba? Kailan nabuksan? Nung mabinyagan, kasi nga yung kasalanan ng tao, kinuha ng Panginoon, nililinis yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Diba? At pagkatapos, mayroong tinig na narinig, ikaw ang aking anak. Diba? Diba sabi na tinig? At pagkatapos ay mayroong pong bumabang kalapati, ayun yung sumisimbolo sa Espiritu Santo. So, yung binyag, pangkaraniwan sa atin, kailangan nating daanan yon bilang pagsapi. Pero si Jesus, yung kanyang pagpapabinyag ay bilang pagtupad sa sinasabi ng kautusan at utos ng Diyos sa kanila. Lahat naman tayo dumaan sa pagbibinyag, kahit hindi man Katoliko. Sabi pa ni Pablo, ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos ng pag-asa ang pagsampalataya at punuin kayo ng kagalakan at kapayapaan at sumagana ang inyong pag-asa sa bisa ng Espiritu Santo. So, sabi ni Pablo, ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos ng pag-asa ang pagsampalataya at punuin kayo ng kagalakan at kapayapaan at sumagana ang inyong pag-asa sa bisa ng Espiritu Santo. Yung pinakasusing salita na atin pong pinag-uusapan ngayon ay, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana'y napagningas na ito. Ito yung alab ng pananampalataya, alab ng pananalig sa ating Panginoon. So, sinasabi ng ating Panginoon na naway magningas na yun. Yung kanyang daladalang mga aral, yung kanyang daladalang mga salita na tinanggap ng kanyang mga alagad, ay dapat magningas, mag-alab yun. Para mawala yung takot, pag-aalala, pangamba. Bago tayo magtapos, puntahan po natin sa aklat ng mga gawa. Nang ang mga alagad ay babaan ng Espiritu Santo, yun yung unang Pentecostes, ang mga alagad nung panahon na yun, bago bumaba ang Espiritu Santo, sila'y nagtatagong sama-sama sa isang silid kasi nga sa takot na sila'y mapahamak. Dahil sa takot na sila'y madamay sa naganap sa ating Panginoong Yesus. Sa takot nila sa kanilang mga kababayang Hudyo, sa mga matatanda ng bayan, na baka sila din ay hulihin. At kung ano yung ginawa nila kay Jesus, natatakot silang baka ganun din ang gawin sa kanila. Kaya nagtatago sila. Pero nung bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, na ang sabi ng Biblia, ang describe ay tila bagadila ng apoy, silang lahat ay tumapang nag-alab nagningas Sila'y pumunta sa mga lansangan, sa mga kalsada, sa mga sulok-sulok at nagpahayag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Yesus. Yun yung sinasabi, maaari ng ating Panginoon sa ating pong pagbasa na tayong lahat na tumanggap ng kanyang salita, ng kanyang aral, tayong lahat ng mga naglilingkod, tayong pinuspos ng Espiritu Santo, dapat mag-alab, magningas. Alam naman natin na ang apoy, kapiraso lang yan na madampi. Di ba? Maidikit mo sa
mga bagay na nasusunog, ang bilis lumaganap, ang bilis kumalat, hindi ba? So, ganun din yung salita ng Diyos. Ang ibig ng Panginoon, magningas, kumalat, umalab eh. Kahit saan makarating, tupukin yung mga marurumi para lumutang yung genuine, yung ginto. Sapagkat ang apoy ang siyang tumutupok sa lahat ng karumihan ng ginto para lumutang yung pinakadalisay na ginto. Yan ang ibig maaari ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin din na nawa ay napagningas na ito.